Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? At maligayang pagbabalik sa ating channel. Ako po ang inyong kasama at kaboses sa bawat kwento ng pag-ibig, lungkot at pag-asa. Sabi nila, ang pagpapatawad daw ang pinakamahirap na ibigay, lalo na sa isang taong nasanay na laging nakukuha ang lahat ng gusto niya. Pero paano kung ang taong ito, na dating hari ng sarili niyang mundo, ay handang talikuran ng lahat para lang sa'yo? Maniniwala ka ba? Ito po ang silakbo ng puso. Kabanata 1. Isang malutong na sampal ang gumising sa diwa ni Halina. Hindi ang ingay ng abalang lobby ng Alpas Prime Holdings. Hindi ang mga bulungan ng mga empleyadong napahinto sa kani-kanilang ginagawa. Kundi ang matinis na lagitik ng palad na dumapo sa kanyang pisngi. Ang hapdi, ang init, ang biglaang pagringing sa kanyang tainga. Mga agaw, ahas ka! Ang boses ni Amara Lagdameo ay kasing talas ng kanyang mga kuko na ngayon ay nagbabantang dumungis muli sa mukha ni Halina. Nakatayo siya roon. Si Amara, suot ang isang mamahaling bestida na tila isinisigaw ang kanyang kayamanan. Ang kanyang mga matay nag-aapoy sa galit. Nakatayo lang si Halina. Ramdam niya ang daan-daang pares ng matang nakatitig sa kanya. Ang iba'y may awa, ang iba'y may halong panunukso. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa gitna ng lahat. Ang kanyang dignidad ay unti-unting pinipiraso. Pero walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa loob ng 2 taon bilang Executive Secretary ni Mr. Silakbo Alpas, sanay na siyang maging anino. Sanay na siyang maging tagasalo ng mga tawag mula sa mga babaeng umiiyak, taga-kansela ng mga dinner date at tagalinis ng mga gusot na nililikha ng kanyang amo. Bahagi iyon ng trabaho, isang trabahong kailangan niya para sa kanyang pamilya sa bayan ng Dalampasigan. Pero ito, ang sampal na ito ay hindi na bahagi ng trabaho. Ito ay isang insulto sa kanyang pagkatao. At ang pinakamasakit sa lahat, ang katahimikan. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pagdating ni Silakbo. Ang amo niya. Ang dahilan ng lahat ng ito. Nakatayo ito sa di kalayuan, kasama ang 2 security guard. Gwapo pa rin sa kanyang kulay abong suit, pero ang mukha nito ay blangko. Walang emosyon. Hindi siya ipinagtanggol. Hindi nito sinaway si Amara. Hinayaan lang nitong mangyari ang lahat. At sa katahimikang yon, isang bagay ang nabasag sa loob ni Halina. Hindi ang puso niya, kundi ang kanyang pasensya. Tapusin mo na yan, Amara. Malamig na utos ni Silakbo. Sa wakas ay nagsalita. Ang boses niya ay walang bahid ng pagkampi, para bang isa lamang itong abala sa kanyang umaga. Doon na nagdesisyon si Halina. Dahan-dahan, tinalikuran niya ang eksena. Hindi niya pinansin si Amara. Hindi niya tiningnan si Silakbo. Sa bawat hakbang niya pabalik sa kanyang cubicle, naririnig niya ang mga bulungan na parang mga bubuyog. Umupo siya sa kanyang silya. Binuksan ang computer. Ang mga kamay niya ay hindi nanginginig. Ang mga daliri niya ay mabilis na nag-type sa keyboard. Resignation letter. Dear Mr. Alpas, please accept this letter as formal notification that I am resigning from my position as Executive Secretary, effective immediately. Sincerely, Halina Diwa. Pinrint niya ito. Walang alinlangan. Nilagdaan niya ng may diin. Tumayo siya at naglakad patungo sa opisina ng CEO. Naabutan niya si Silakbo na nakatalikod. Kausap ang security sa telepono. Hindi na siya kumatok. Dahan-dahan niyang ipinatong ang papel sa makintab na mesa nito. Narinig ni Silakbo ang kaluskos at lumingon ito. Nawala ang inis sa mukha nito nang makita siya. Napalitan ng isang bagay na hindi mabasa ni Halina. Halina, about what happened? Sir, putol niya rito. Ang boses niya ay kalmado at propesyonal. My immediate resignation.
Tiningnan ni Silakbo ang papel. Nanlaki ang mga mata nito. Tumingin ito mula sa sulat pabalik sa kanya na para bang hindi makapaniwala. What is this? A joke? I don't joke about my dignity, sir. Tinalikuran na niya ito at nagsimulang maglakad palabas, hindi lang ng opisina, kundi ng buong gusali, ng buong buhay na ito. Natapos na. Sa wakas, nasa parking lot na siya, hinahanap ang kanyang lumang kotse nang marinig niya ang mabilis na mga yapak sa likuran niya. Halina! Wait! Isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Mahigpit, pero hindi masakit. Paglingon niya, nakita niya si Silakbo. Hingal na hingal ito. Ang perpektong ayos ng buhok ay bahagyang nagulo. Wala na ang blangkong ekspresyon. Ngayon, ang nakikita niya sa mga mata nito ay gulat, pagkalito, at takot. Bitawan mo ako, sir. No. Please, don't leave. Sabi nito. Ang boses ay mas mababa, mas desperado. Look, I'm sorry. Kasalanan ko. I will handle Amara. You will what? Malamig niyang tanong. Maghahanap ng bago niyang laruan para hindi na ako ang pagbuntunan niya ng galit? Sir, pagod na po ako. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang braso pero mas hinigpitan nito ang hawak. Then what do you want me to do? Sabihin mo, I'll do anything. Anything to make you stay. Tinitigan siya ni Halina. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang Silakbo Alpas na hindi CEO. Isang lalaking nalilito. Isang lalaking nagmamakaawa. Ang galit sa kanyang dibdib ay bahagyang humupa. Napalitan ng pagod. Hindi mo kayang ibigay ang gusto ko. Mahina niyang sabi. Try me. Giit nito. Just tell me what it is. Huminga ng malalim si Halina. Ang hangin sa parking lot ay tila mabigat at mainit. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng hamon. Gusto ko ng pagbabago. Gusto kong itigil mo na ang pamumuhay na to. Gusto kong patunayan mo na may halaga sa iyo ang respeto, hindi lang sa akin, kundi sa sarili mo. Kaya mo bang ibigay yon? Natahimik si Silakbo. Ang mga salita ni Halina ay binitiwan na parang isang hatol. Dahan-dahan, binitawan nito ang kanyang braso. Tumango ito, hindi isang mabilis na tango, kundi isang mabagal at sinserong paggalaw. Oo, bulong nito. Kaya ko. Ngumiti si Halina, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata, isang nangiting mapait. Sabi mo lang yan ngayon? Muli siyang tumalikod para umalis. I mean it, Halina, I swear. Sigaw nito sa kanyang likuran. Huminto si Halina sa paglakad, ngunit hindi lumingon. Ang likod niya ay nanatiling tuwid. Ang puso niya ay nag-aalinlangan. Ngunit ang isip niya ay nagbigay ng isang huling, imposible at mapanganib na pagkakataon. Nang hindi lumilingon, binitiwan niya ang dalawang salitang magpapabago sa lahat. Patunayan mo. At nagpatuloy siya sa paglalakad. Iniwan si Silakbo Alpas na nakatayo. Mag-isa. Sa gitna ng sementadong parking lot, hawak ang isang sumpang hindi nito alam kung paano tutuparin. Patunayan mo. 2 salita. 10 letra. Pero para kay Silakbo Alpas, ang mga salitang iyon ay mas mabigat pa kaysa sa buong Alpas Prime Holdings na nakapatong sa kanyang mga balikat. Kinabukasan, pumasok si Silakbo sa opisina na may bagong enerhiya. Isang enerhiyang hindi pamilyar sa mga empleyadong nakakakilala sa kanya. Hindi na ito ang playboy CEO na dumarating bago magtanghalian. Pumasok siya ng 8:00 ng umaga, suot ang isang simpleng puting polo. At ang unang ginawa niya ay ang tawagin ang buong executive committee para sa isang emergency meeting. Effective today, all non-essential client dinners are canceled. Anunsyo niya. Ang boses ay matigas at walang paligoy-ligoy. Lahat ng meeting na walang malinaw na agenda, ipostpone.
At ikaw, Miguel, turo niya sa kanyang brush na marketing head. Kung makikita ko pa ang pangalan ng kahit sinong modelo sa listahan ng bisita ng kumpanya, sa labas ka na maghahanap ng trabaho. Natahimik ang buong boardroom. Nagkatinginan ang mga tao. Nagtataka kung ano ang nangyari sa amo nila. Pero si Silakbo ay nakatingin lang sa isang direksyon. Sa labas ng glass walls ng conference room, patungo sa cubicle ni Halina. Nakita niyang nakaupo doon si Halina, nagtatype na parang walang nangyari kahapon. Hindi ito lumingon, hindi ito nagpakita ng anumang reaksyon. Para sa kanya, isa lang itong ordinaryong araw ng trabaho. At iyon ang mas lalong nagtulak kay Silakbo na patunayan ang sarili niya. Pagkatapos ng meeting, pinuntahan niya ito sa cubicle. Halina. Tinaas niya ang kanyang tingin mula sa monitor. Ang mga mata niya ay kalmado, professional. Yes, sir? I cleared my schedule for the afternoon. Baka may mga paperworks tayong kailangang tapusin. Alanganin niyang tanong. Nasa mesa niyo na po lahat, sir. Nakaayos na ayon sa priority. May kasama na ring summary notes ang bawat folder. Sagot nito, bago muling ibinalik ang atensyon sa computer. Para siyang hangin. Isang multo sa sarili niyang opisina. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Silakbo ang lahat. Naging istrikto siya sa oras. Naging metikuloso sa mga report. Tinanggihan niya ang lahat ng tawag mula sa mga babaeng dati niyang kadate na ikinagulat ng kanyang personal na assistant. Isang hapon, nakita niya si Halina na nag-aayos ng gamit para umuwi. Uuwi ka na? Tanong din niya. Opo, sir. 5:30 na po. Let me drive you home. Alok niya. Tumingin ito sa kanya. Hindi po kailangan, sir. May dala po akong sasakyan. Then, coffee? Sa kandili? My treat. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ang kandili ang paborito nitong coffee shop. Isang maliit na lugar na malayo sa mga mamahaling restaurant na madalas niyang puntahan. Alam niya iyon dahil minsan na niya itong naririnig na kausap ang isang kaibigan sa telepono. Pumayag ito sa wakas. Sa loob ng kandili, sa gitna ng amoy ng kape at mga lumang libro, unang beses silang nag-usap na hindi tungkol sa trabaho. Bakit mo ginagawa to, sir? Diretsong tanong ni Halina. Habang hawak ang kanyang tasa, natigilan si Silakbo. Gusto kong patunayan sa'yo. Ang alin? Huminga siya ng malalim. Na hindi ako katulad ng iniisip mo. Na hindi ako katulad ng tatay ko. Ang huling mga salita ay halos pabulong na lumabas sa kanyang bibig. He was a great businessman, but he was a terrible husband. I grew up watching him break my mother's heart. Sabi ko sa sarili ko, hinding-hindi ako magiging katulad niya. Pero, hindi niya natapos ang sasabihin. Nakita niya ang bahagyang paglambot sa ekspresyon ni Halina. Isang maliit na kislap ng simpatsya, pero ang sandaling iyon ay biglang naputol. Silakbo, my man. Halina, you look lovely. Pumasok si Rico Alpas, ang pinsan niya. Palaging nakangiti. Palaging mukhang kaibigan ng lahat. Lumapit ito sa kanilang mesa. Rico, bati ni Silakbo. Pilit nang ngumingiti. May kung anong hindi siya magustuhan sa paraan ng pagtingin ng pinsan niya kay Halina. Pasensya na sa abala. May kukunin lang sana akong dokumento sa opisina, sabi ni Rico. Pero ang mga mata nito ay nanatili kay Halina. Alam mo, Halina, kung kailangan mo ng tulong o kung may problema ka kay Mr. CEO dito, sabihan mo lang ako. I'm always here to help. Salamat, Sir Rico, pero magaling pong amo si Sir Silakbo. Magalang na sagot ni Halina na may bahagyang diin sa salitang amo. Nang makaalis si Rico, ang tensyon ay naiwan sa hangin. Kinabukasan, isang pagsubok ang dumating. Isang model na nagngangalang Sabrina, isa sa mga pinakamatagal na kaibigan ni Silakbo, ang tumawag sa direct line ng opisina na nakalusot sa lahat ng filter. Sinadyang ilipat ni Halina ang tawag sa speakerphone.
Silakbo, baby? Where have you been? I miss our late night drives. Are you free tonight? Malanding sabi ng boses sa kabilang linya. Nakatingin si Halina sa kanya. Naghihintay. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Pero alam ni Silakbo na ito na ang tunay na test. Huminga siya ng malalim. Sabrina, sabi niya. Ang kanyang boses ay formal at malamig. I'm in a meeting and please address me as Mr. Alpas. Huwag ka nang tatawag ulit sa linyang ito. This number is for business purposes only. Ibinaba niya ang tawag. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Nakatitig lang si Halina sa kanya. At sa unang pagkakataon, isang maliit, halos hindi mahahalata, na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiti ng pag-apruba. Pakiramdam ni Silakbo ay nanalo siya sa loto. Pero ang tagumpay na yon ay panandalian lang. Dahil kinahapunan, pumasok si Halina sa kanyang opisina. Ang mukha ay balisa. Sir? Yes, Halina? Tumawag po kasi ang kapatid ko mula sa probinsya. Ang nanay ko po, may sakit. Kailangan ko pong umuwi sa bayan ng Dalampasigan. 1 linggo lang po sana. Napatango si Silakbo. Kahit na ang puso niya ay bahagyang lumubog. 1 linggo? Paano na ang pagpapatunay niya? Of course, sabi niya. Take all the time you need. Don't worry about work. Salamat po, sir, sabi nito. At akmang tatalikod na. Halina, habol niya. Lumingon ito. Mag-iingat ka. Tumango ito at sa mga mata nito, nakita niya ang pasasalamat. Ngunit nakita rin niya ang distansya. Ang pag-alis na ito ay hindi lang pag-uwi sa probinsya. Para bang ito na ang katapusan ng kanilang kasunduan. Ang katapusan ng pagsubok. At habang pinagmamasdan niya itong maglakad palayo, alam ni Silakbo na hindi niya hahayaang maging ganoon kadali ang lahat. Ang hangin sa bayan ng Dalampasigan ay may ibang amoy. Amoy ng sariwang damo, ng lupa at ng dagat na hindi kalayuan. Para kay Halina, ito ang amoy ng tahanan, ang amoy ng kapayapaan. 3 araw na siya sa probinsya. Unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ng kanyang ina, si Aling Sion, na dinapuan lang pala ng matinding trangkaso. Sa loob ng 3 araw na yon, tila nakalimutan ni Halina ang magulong buhay sa Maynila. Ang gusali ng Alpas Prime, ang sampal ni Amara, at ang mga mata ni Silakbo na puno ng determinasyon. Dito, siya lang si Lena, ang anak ni Aling Sion, ang kapatid ni Berto. Dito, simple ang buhay. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa kanilang bakuran, isang sasakyan ang pumarada sa tapat ng kanilang simpleng bahay na yari sa kahoy. Hindi ito isang magarang kotse. Isa itong luma, medyo may kalawang na pickup truck. Nagtaka si Halina. Sino naman kaya ang bibisita sa kanila na nakaganitong sasakyan? Bumukas ang pinto ng driver's seat. At mula roon ay bumaba ang isang lalaking hindi niya inaasahang makikita sa lugar na ito. Nakatayo roon si Silakbo Alpas, pero hindi ito ang Silakbo na kilala niya. Nakasuot lang ito ng puting t-shirt na bahagyang pinagpawisan, kupas na maong, at isang pares ng rubber shoes na puno ng alikabok. Ang buhok nito ay magulo, tila hinangin sa mahabang biyahe. At sa mga mata nito, nakita ni Halina ang pinaghalong pagod at pag-aalinlangan. Nabitawan ni Halina ang walis tingting. Sir? Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Halina, sabi nito, medyo nahihiya. Pasensya na, nag-aalala kasi ako. I tried calling pero hindi kita makontak. Doon lang naalala ni Halina na mahina nga pala ang signal sa kanilang lugar. Anong ginagawa niyo rito? Sinabi mo, patunayan ko, sabi ni Silakbo, na para bang yun na
ang pinakasimpleng paliwanag sa mundo. Hindi ko pwedeng gawin yon kung wala ka. Hindi alam ni Halina kung ano ang sasabihin. Isang bahagi niya ay gustong mainis. Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang basta na lang sumulpot dito at guluhin ang kanyang tahimik na mundo? Pero isang bahagi niya, isang maliit, traidor na bahagi, ang nakaramdam ng kilig. Sino yan, anak? Tanong ni Aling Sion mula sa loob ng bahay. Bago pa man makasagot si Halina, lumapit na si Silakbo sa pintuan at magalang na nagmano sa matanda. Magandang hapon po. Ako po si Silakbo, kaibigan po ni Halina. Kaibigan. Ang salitang iyon ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam sa puso ni Halina. Sa mga sumunod na araw, ang CEO ng Alpas Prime Holdings ay naging boy, ang tawag sa kanya ng mga kapitbahay. Nakikitira siya sa isang maliit na kwarto na inalok ng tiyuhin ni Halina. At gaya ng kanyang ipinangako, ginawa niya ang lahat para makatulong. Sinubukan niyang magkumpuni ng sirang bakod, pero sa huli ay mas marami pa siyang napalong pako sa kanyang daliri. Sinubukan niyang mag-igib ng tubig mula sa poso, pero halos madulas siya sa putik. Naging katatawanan siya ng mga bata sa kanilang lugar, pero hindi siya sumuko. Isang gabi, naabutan siya ni Halina na nakaupo sa hagdanan sa labas ng kanilang bahay, tahimik na nakatingin sa mga bituin. "Hindi ka pa ba pagod, sir?" tanong ni Halina. Umupo sa tabi niya. Silakbo na lang. At oo, pagod na. Pero masaya. Sagot nito. Hindi inaalis ang tingin sa kalangitan. Ngayon ko lang nakita ang ganito karaming bituin. Ganyan talaga dito. Tahimik. Simple. "Mas gusto ko to," sabi ni Silakbo. "Doon sa Maynila, lahat mabilis. Lahat transaksyon. Dito, ramdam mo ang bawat oras. Nagkaroon ng katahimikan. Hindi iyong nakakailang na katahimikan, kundi isang komportableng katahimikan." "Yung tatay ko," biglang sabi ni Halina, ang boses ay mahina. Paborito niyang umupo dito. Titingnan niya ang mga palayan sa dilim. Tapos sasabihin niya, "Ito ang yaman natin, Lena. Itong lupa." Nakikinig lang si Silakbo, pero nawala lahat. Pagpapatuloy ni Halina, may bahid ng pait sa kanyang boses. May isang malaking kumpanya mula sa Maynila. Binili nila ang lahat ng lupa sa paligid. Tinaasan ng buwis. Ginipit ang mga maliliit na magsasaka na tulad ni tatay. Hanggang sa wala na siyang pagpipilian, kundi ibenta ang lupa namin sa pinakamababang halaga. "I'm sorry to hear that," mahinang sabi ni Silakbo. "Matagal na yon, pero hindi ko makakalimutan. Kaya siguro mahirap para sa akin na magtiwala sa mga taong tulad niyo. Mga taong kayang bilhin ang lahat." Hindi sumagot si Silakbo. Sa halip, tinitigan lang niya si Halina. At sa dilim, nakita ni Halina sa mga mata nito ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Pag-unawa. Kinabukasan, maagang umalis si Halina para mamalengke. Pagbalik niya, nagulat siya sa kanyang nakita. Si Aling Sion ay nakaupo sa kanilang beranda, masayang nakikipagkwentuhan kay Silakbo na matiyagang nagbabalat ng patatas. "Alam mo, iho," narinig ni Halina na sabi ng kanyang ina, "Ikaw ang unang kaibigang lalaki na dinala ni Lena dito sa bahay. Mukhang importante ka sa kanya." Namula ang mukha ni Silakbo at napangiti si Halina nang hindi niya namamalayan. Ngunit ang nangiting iyon ay biglang nawala. Dahil sa pag-aayos niya ng mga pinamili, napagdesisyonan niyang linisin na rin ang lumang bodega sa likod bahay. Doon, sa ilalim ng mga lumang gamit, nakita niya ang isang kahon. Ang kahon ng mga alaala ng kanyang ama. Binuksan niya ito. Sa loob ay may mga lumang litrato, mga resibo at mga sulat. At sa ibabaw ng lahat, isang sobre na medyo naninilaw na. Kinuha niya ito. Galing ito sa abogado ng kanyang ama noon.
Sa loob ay ang kopya ng isang pinal na kasunduan. At doon, sa letterhead ng sulat, malinaw na nakasulat ang pangalan ng kumpanyang sumira sa kanilang pamilya. Isang pangalang hinding-hindi niya malilimutan. Viridian Land Development Corp. Isinara niya ang kahon. Ang puso niya ay tila kinukurot. Isang masamang alaala lang, sabi niya sa sarili. Isang bahagi ng nakaraan na dapat nang ibaon sa limot. Pero habang tinitingnan niya si Silakbo mula sa bintana, na ngayon ay masayang tinuturuan ng mga bata kung paano magpatangay ng saranggola, hindi niya mapigilang makaramdam ng isang malamig na kaba. Ang isang linggo sa bayan ng Dalampasigan ay parang isang panaginip, pero lahat ng panaginip ay may katapusan. Pagbalik nila sa Maynila, may nagbago. Ang dating malawak na espasyo sa pagitan ng mesa ni Halina at ng pinto ng opisina ni Silakbo ay tila umikli. Ang dating formal na sir ay napapalitan na paminsan-minsan ng Silakbo, lalo na kapag sila na lang dalawa. At ang dating blanco at profesional na mga tingin ay napapalitan na ng mga pasulyap na puno ng kahulugan. Para kay Silakbo, ang pagbabago ay higit pa sa panlabas. Ang paggising ng maaga, ang pag-focus sa trabaho, hindi na niya ito ginagawa para lang patunayan ang isang bagay kay Halina. Ginagawa na niya ito para sa sarili niya. Ang paghanga sa mga mata ni Halina ay hindi na premyo. Ito'y naging inspirasyon. Nagsimula siyang suriin ang mga lumang kasunduan at proyekto ng Alpas Prime, lalo na iyong mga pinasimulan pa ng kanyang ama. Gusto niyang siguraduhin na ang pundasyon ng kumpanyang pinamumunuan niya ay malinis. Gusto niyang maging isang leader na maipagmamalaki ni Halina. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, inimbitahan niya itong mag-dinner. Hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi sa isang maliit na karinderya na sinabi ni Halina na paborito nito. Salamat sa pagsama sa akin, sabi ni Silakbo habang kumakain sila ng sinigang. Trabaho ko pa ring siguraduhin na hindi ka nagugutom, sir. Biro ni Halina. Ngumiti si Silakbo. Alam mo, noong nasa probinsya tayo, naramdaman ko ulit yung pakiramdam na normal. Dito, palagi akong si Silakbo Alpas, ang CEO. Doon, ako lang si Boy, ang lalaking hindi marunong mag-igib ng tubig. Natawa si Halina. Magaling ka namang magbalat ng patatas. Ang tawanan nila ay napalitan ng isang komportableng katahimikan. Halina, sabi ni Silakbo, mas seryoso na ngayon. Tungkol sa sinabi mo noon, yung dahilan kung bakit mahirap kang magtiwala. Alam ko kung anong pakiramdam. Tumingin ito sa kanya, naghihintay. May minahal ako dati. Noong college pa lang kami. Akala ko, siya na. Pero isang araw, iniwan niya ako. Sumama siya sa isang business rival ng tatay ko. Mas matanda, mas mayaman. Doon ko natutunan, sa masakit na paraan, na lahat ng bagay sa mundong ito may presyo. Pag-ibig, tiwala, katapatan. Ito ang unang beses na nagkwento siya tungkol dito. Ang sikretong nagtulak sa kanya na maging playboy, na ituring ang relasyon bilang isang laro, kung saan kailangan siya ang laging panalo. Nakita niya ang pag-unawa sa mga mata ni Halina. Hindi awa, kundi pag-unawa. Hindi lahat ng tao ganoon, Silakbo. Alam ko na ngayon, sabi niya, nakatingin ng diretso kay Halina. Dahil sa'yo. Pagkatapos ng gabing iyon, mas lalo silang naging malapit. Ngunit habang namumukadkad ang kanilang pagtitinginan, may isang anino na tahimik na kumikilos sa dilim. Si Rico Alpas. Isang gabi, nang sigurado siyang wala ng tao sa opisina, pumasok si Rico sa records room, ang lugar kung saan nakatago ang lahat ng lumang file ng kumpanya. Gamit ang isang pekeng access card, binuksan niya ang pinto. Alam niya kung ano ang hinahanap niya.
ang mga file ng mga kumpanyang nakuha ng Alpas Prime sa ilalim ng pamumuno ng ama ni Silakbo. Sa loob ng maraming taon, kinimkim niya ang inggit sa kanyang pinsan. Si Silakbo ang laging bida, ang tagapagmana. Habang siya, ang mas masipag, ang mas matalino sa kanyang tingin, ay palaging nasa anino nito. Nakita niya si Halina bilang perpektong armas. Narinig niya ang mga bulong tungkol sa pagiging malapit nito sa mga alpas. Nag-imbestiga siya at natuklasan niya ang kwento ng pamilya Diwa sa bayan ng Dalampasigan. Ang kailangan na lang niya ay ang ebidensya at natagpuan niya ito, isang makapal na folder na may markang Acquisition, Viridian Land Development Corp. Ngumisi si Rico. Maingat niyang kinuna ng litrato ang bawat pahina ng kontrata, ang mga pirma, ang mga petsa. At ang pinakaimportante sa lahat, isang internal memo na nagpapatunay na ang report tungkol sa acquisition ay ipinadala sa email ng lahat ng board members, kabilang na ang bagong miyembro noon, si Silakbo Alpas. Hindi mahalaga kung nabasa man ito ni Silakbo o hindi. Ang mahalaga, may pruweba na ipinadala ito sa kanya. Madali nang gumawa ng kwento mula doon. Kinabukasan, walang kamalay-malay, sina Silakbo at Halina sa bombang malapit ng sumabog. Sa opisina ni Silakbo, habang abala ito sa isang video conference, dumaan si Halina para mag-iwan ng kape sa kanyang mesa. Nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti si Silakbo, isang ngiting para lang kay Halina. Nang gabing iyon, hinatid niya ito pauwi. Sa harap ng apartment nito, sa ilalim ng liwanag ng buwan, hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili. Halina, bulong ni Silakbo. Silakbo. Hinawakan niya ang pisngi nito at dahan-dahan, sa wakas, naglapat ang kanilang mga labi. Hindi ito isang halik na puno ng pagnanasa. Ito ay isang halik na puno ng pangako. Isang halik na nagsasabing, sa wakas, natagpuan na kita. Nang maghiwalay sila, pareho silang nakangiti. Good night, Silakbo. Good night, Halina. Umakyat si Halina sa kanyang apartment na lumulutang sa alapaap. Pakiramdam niya, ito na ang simula. Ang simula ng isang bagay na totoo at maganda. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho na may ngiti sa labi. Ngunit pagdating niya sa kanyang mesa, ang ngiting iyon ay biglang naglaho. May isang plain brown envelope na nakapatong sa kanyang keyboard. Walang pangalan, walang anumang marka. Nangunot ang kanyang noo. Sa pag-aalinlangan, binuksan niya ito. Ang bigat ng brown na sobre ay tila hindi tugma sa gaan ng laman nito. Pero nang buksan ito ni Halina, pakiramdam niya ay isang toneladang bigat ang biglang dumagan sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas ang mga papel sa loob. Mga photocopies, malinaw, malinis. Ang unang pahina ay isang deed of sale. Sa itaas, ang logo ng isang pamilyar na kumpanya. Isang pangalang nagdulot ng bangungot sa kanyang pamilya. Viridian Land Development Corp. Nasa ibaba nito ang pangalan ng kanyang ama at ang pirma nitong tila pinilit isulat. Petsa, 10 taon na ang nakalipas, ang araw na gumuho ang mundo nila. Napahawak si Halina sa kanyang bibig. Bakit? Sino ang nagpadala nito? Ibinuklat niya ang susunod na pahina. Isang kontrata, isang acquisition agreement. This agreement made and entered into between Alpas Prime Holdings, herein represented by its CEO, Ricardo Alpas Sr., and Viridian Land Development Corps. Ang hininga ni Halina ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Alpas Prime Holdings, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Ang kumpanyang pag-aari ng pamilya ng lalaking hinahalikan niya kagabi lang. Ang petsa ng kontrata, 2 buwan pagkatapos mabili ang lupa ng kanyang ama.
binili, pinagsama-sama, at ibinenta sa mas malaking isda. Hindi, hindi maaari. Baka nagkataon lang, pero meron pang isang papel. Ang pinakahuli, ang pinakamasakit. Isa itong kopya ng isang internal memorandum para sa lahat ng miyembro ng board, ang paksa. Finalization of Viridian Land Corp. Acquisition. Sa listahan ng mga pinadalhan ng email, malinaw na nakalista ang isang pangalan, Silakbo R. Alpas. Ang mga salita ay lumabo sa harap ng mga mata ni Halina. Ang mga tunog sa paligid niya, ang pag-type ng mga keyboard, ang mahinang usapan ng mga empleyado ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang puso. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan sa isang masakit at malupit na paraan. Ang biglaang interes ni Silakbo sa kanya. Ang pagpunta nito sa probinsya. Ang mga tanong nito tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang nakaraan. Ang mga kwento niya tungkol sa pagbabago. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Hindi ito pagbabago. Isa itong kalkuladong plano. Marahil ay natuklasan niya ang tungkol sa kanyang pamilya. Marahil ay nakonsensya siya. O mas malala pa, marahil ay natakot siyang baka magdemanda sila, baka masira ang pangalan ng Alpas. At ang lahat ng ito, ang pagpapakumbaba, ang panunuyo, ay paraan lang niya para patahimikin siya. Para bilhin ang kanyang katahimikan, hindi gamit ang pera, kundi gamit ang pekeng pagmamahal. Ang halik kagabi, ang halik na nagparamdam sa kanya ng pag-asa. Ngayon, ang alaala nito ay parang lason na kumakalat sa kanyang buong sistema. Ang sakit. Ang sakit ay hindi mailarawan. Mas matindi pa ito sa sampal ni Amara. Dahil ang sampal na yon ay sa pisngi lang. Ito sa puso, sa kaluluwa. Pinagkatiwalaan niya siya. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagdududa, hinayaan niyang sirain ni Silakbo ang mga pader na matagal niyang itinayo. At ito ang nakuha niya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, pero pinigilan niya ang mga luha. Hindi siya iiyak. Hindi dito. Hindi para sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang isang numero. Sir Rico? Halina? Napatawag ka? May problema ba? Ang boses ni Rico sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Ang perpektong boses ng isang ahas. May itatanong lang po sana ako tungkol sa isang kumpanyang tinatawag na Viridian Land Development Corp. Isang sandaling katahimikan. Oh, sabi ni Rico, na para bang nagulat. That's a sad chapter in our company's history. Nabili namin yan noong panahon pa ni Tito Ricardo. Bakit mo na itanong? Alam po ba ni Sir Silakbo ang tungkol dito? Diretsong tanong ni Halina. Ang boses ay naging malamig. Muling katahimikan. Pagkatapos ay isang malungkot na buntong hininga. Halina, ayokong maging tagapagdala ng masamang balita. Pero, oo. Part siya ng board noong nangyari ang acquisition. Alam niya. Iyon lang ang kailangan marinig ni Halina. Salamat po, Sir Rico. Ibinaba niya ang tawag. Umupo siya sa kanyang silya, nakatitig sa kawalan. Ang mga papel ay nakakalat sa kanyang mesa na parang mga piraso ng basag niyang puso. Hinintay niyang matapos ang araw. Hinintay niyang umalis ang lahat ng empleyado. Hinintay niyang dumilim sa labas. At hinintay niya si Silakbo. Nang bumukas ang pinto ng elevator at lumabas si Silakbo galing sa isang late meeting, ang mukha nito ay pagod, ngunit masaya. May dala itong maliit na paper bag mula sa isang kilalang bake shop. Halina, buti nandito ka pa. I bought you your favorite ensaymada, sabi nito. Ang nangiti ay abot tenga. Pero ang nangiting iyon ay unti-unting naglaho nang makita nito ang ekspresyon sa mukha ni Halina.
Nakita nito ang mga papel sa mesa. Anong problema? Hindi sumagot si Halina. Tumayo lang siya. Kinuha ang mga papel. Dahan-dahang naglakad papunta sa opisina ni Silakbo at ipinatong ang mga ito sa kanyang mesa. Sumunod si Silakbo. Ang pagkalito ay malinaw sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang mga dokumento. Nakita niya ang pangalan ng Viridian. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ama. At nakita niya ang kanyang pangalan sa memo. Halina, I can explain. Ano ang mga ito, Silakbo? Ang tanong ni Halina ay hindi pa sigaw. Ito ay malamig, mahinahon. At iyon ang mas nakakatakot. Walang galit, walang luha. Tanging isang malawak at malamig na kawalan. Ang kawalan ng lahat ng tiwalang ibinigay niya. Nakatitig si Silakbo sa mga papel. Pagkatapos ay kay Halina, ang isip niya ay nag-uunahan sa paghahanap ng tamang salita, ng tamang paliwanag. Pero walang lumalabas. Halina, hindi ko... Nagsimula siyang magsalita, pero ang boses niya ay tila nawala. Hindi niya matandaan. Viridian Land Corp? Ang pangalan ay malabong pamilyar. Marahil isa sa daan-daang kumpanyang dumaan sa kanyang mesa nung nagsisimula pa lang siya. Ang memo? Hindi niya maalalang nabasa ito. Noong mga panahong iyon, ang atensyon niya ay nasa ibang bagay. Mga party, mga babae, ang pagre-rebelde sa kanyang ama. Hindi mo alam. Ang boses ni Halina ay puno ng sarkasmo. Ang galing! Napakagaling na aktor. Sabihin mo sa akin, Silakbo, kailan mo nalaman? Noong nagpunta ka ba sa probinsya at nagkunwaring nagmamalasakit? O noong una pa lang, noong nalaman mong ang apelyido ko ay Diwa at ang pamilya ko ay galing sa bayan ng Dalampasigan? Hindi. Halina, makinig ka sa akin. Lumapit siya. Sinubukang hawakan ang kamay nito. Pero mabilis itong umiwas na para bang siya ay apoy na nakakapasong. Huwag! Sigaw nito. Sa wakas, lumabas na ang galit na kanina pa nito pinipigilan. Huwag na huwag mo akong hahawakan. Akala ko ba gusto mong magbago? Akala ko ba gusto mong patunayan ang sarili mo? Ito ba yon? Ang lokohin ako? Ang paikutin ako sa mga palad mo para lang maprotektahan ang pangalan ng pamilya mo? Hindi totoo yan. Ang nararamdaman ko para sa'yo, totoo yon. Desperadong sabi ni Silakbo. Tumawa si Halina. Isang tawang walang saya, isang tawang basag. Pagmamahal o konsensya? Alin sa dalawa, Mr. Alpas? Baka naman takot. Takot na baka isang araw may isang hamak na sekretaryang magsumbong at sirain ang reputasyon ng makapangyarihang mga alpas? Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Silakbo. Nakikita niya ang sakit sa mga mata nito at alam niyang siya ang may kagagawan. Kahit pa hindi niya lubos na maintindihan kung paano. Halina, please, bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Aalamin ko ang totoo. Ang totoo? Inulit ni Halina ang salita. Ang totoo ay nasa harap mo na. Nasa mga papel na yan. Ang totoo, pareho lang kayo ng tatay mo. Kinukuha niyo ang lahat ng gusto niyo, sinasagasaan ang sino mang humadlang, at pagkatapos, mag-aalok kayo ng pekeng paumanhin. Kinuha niya ang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa, ang susi sa kanyang opisina na ibinigay niya rito bilang tanda ng tiwala. Dahan-dahan niyang ipinatong ito sa mesa sa ibabaw ng mga papeles. Pinagkatiwalaan kita, sabi ni Halina. Ang boses ay nanginginig na ngayon sa pigil na emosyon. Ibinigay ko sa iyo ang isang bagay na matagal ko nang ipinagdamot sa lahat. At binali mo, dinurog mo. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at nagsimulang maglakad. Halina, huwag! Sigaw ni Silakbo. Sinusundan ito. Saan ka pupunta? Huminto ito sa may pinto, ngunit hindi lumingon.
malayo sa'yo, at tuluyan na siyang nawala sa dilim ng pasilyo. Naiwan si Silakbo, nakatayo sa gitna ng kanyang malawak at tahimik na opisina. Ang katahimikan ay nakakabingi. Tiningnan niya ang mesang pinagpatungan ni Halina ng susi. Sa tabi nito, ang paper bag na may lamang ensaymada. At sa sahig, malapit sa kanyang paa, may isang bagay na kumikinang. Ang maliit na kahon na kanina pa niya hawak. Nahulog pala ito sa gitna ng kanilang pagtatalo. Dahan-dahan niya itong pinulot at binuksan. Sa loob, isang simpleng singsing. Isang singsing na balak sana niyang ibigay kay Halina ngayong gabi. Hindi para mag-propose ng kasal, kundi bilang isang pangako. Isang pangako na seryoso siya. Isang tawa ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang tawang puno ng kabiguan at sakit. Ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang lahat ng pagbabago. Nawala sa isang iglap dahil sa isang kasalanan ng nakaraan na hindi man lang niya alam na umiral. Isang nag-uumapaw, naggalit at kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Sa isang sigaw, iwinasiwas niya ang kanyang braso at ibinagsak ang lahat ng nasa ibabaw ng kanyang mesa. Mga papel, computer, mga picture frame, lahat ay lumipad at bumagsak sa sahig. Sumandal siya sa pader, napaupo sa sahig sa gitna ng mga nagkalat na gamit. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Talo siya. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niya ang tunay na pagkatalo. Maya-maya, isang anino ang tumabon sa liwanag mula sa pinto. Pinsan. Si Rico. Nakatayo ito roon. Ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Nakita ko si Halina na paalis. Umiiyak. Anong nangyari? Hindi sumagot si Silakbo. Lumapit si Rico at umupo sa tabi niya. Pinulot nito ang isa sa mga papel. Tungkol pala dito, sabi nito sa malungkot na tono. Sinubukan kong sabihin sa'yo noon, pero ayaw mong makinig. Masyadong masakit na alaala ng kumpanya. Itinaas ni Silakbo ang kanyang ulo. Anong alam mo dito? Nagbuntong hininga si Rico. Ang alam ko lang, malaking gulo ang idinulot ng Viridian deal na yan. Maraming pamilya ang naapektuhan. Siguro may mga pagkakamali lang talaga na hindi na kayang itama. Ang mga salita ni Rico, kahit na parang umaalo, ay tila mga karayom na lalong bumaon sa puso ni Silakbo. Nang gabing iyon, naiwan si Silakbo na mag-isa sa kanyang wasak na opisina. Basag ang mga gamit at mas basag ang kanyang puso. Pinulot niya ang isang piraso ng basag na picture frame. Ang larawan niya kasama ang kanyang ama. Sa likod nito ay may nakasulat na petsa. At sa tabi ng petsa, ang pangalan ng isang golf club. Bigla, may naalala siya. Isang maliit na detalye, isang bagay na hindi tumutugma sa memo na nakita niya. Ang petsa sa memo, ang petsa kung kailan daw ito ipinadala sa kanya. Noong araw na yon, wala siya sa Pilipinas. Nasa Singapore siya para sa isang business seminar. Imposibleng natanggap niya ang email na yon. Imposibleng nabasa niya. Isang maliit na kislap ng pagdududa ang nagsimulang sumibol sa kanyang isipan. Isang pagdududang hindi nakatutok kay Halina, kundi sa mismong ebidensyang sumira sa kanila. Ang kislap ng pagdududa ay naging isang naglalagablab na apoy sa loob ni Silakbo. Hindi ito apoy ng galit, kundi apoy ng determinasyon. Kung may kahit 1% tsansa na ang lahat ng ito ay isang pagkakamali. O mas malala pa, isang paninira. Hahabulin niya ito hanggang sa dulo. Hindi siya umuwi. Sa halip, ginugol niya ang buong magdamag sa wasak niyang opisina na ngayon ay nagsisilbing kanyang war room. Ang unang ginawa niya ay tawagan ang kanyang IT head sa kabila ng pagiging hating gabi. Leo, kailangan ko ng pabor. Isang malaking pabor, sabi ni Silakbo sa telepono.
Ang boses ay apurado. Kailangan kong ma-access ang lahat ng email logs ng Board of Directors 10 taon na ang nakalipas. Specifically, ang petsang ito. Pagkatapos ng halos 1 oras ng paghihintay na puno ng tensyon, tumawag pabalik si Leo. Sir, nakuha ko na. Kumpirmado. Walang outgoing email mula sa Office of the President na ipinadala sa email address mo noong petsang yon. In fact, ang email account mo ay nakaset sa out of office buong linggong yon. Ang kumpirmasyon ay parang isang malakas na agos ng kuryente sa katawan ni Silakbo. Hindi siya nagkamali ng alaala. Ang memo ay peke. O mas tamang sabihin, ang ebidensyang ipinadala ito sa kanya ay peke. Sino ang gagawa nito? At bakit? Ang isip niya ay bumalik sa eksena kanina. Ang pagdating ni Rico, ang mga salita nito. Sinubukan kong sabihin sa iyo noon, pero ayaw mong makinig. Isang kasinungalingan. Kailanman ay hindi binanggit ni Rico ang Viridian. Ang lahat ay biglang luminaw. Ang mga pasimpleng papuri ni Rico kay Halina. Ang pagiging helpful nito. Ito ang laro niya. Isang ahas na matagal nang naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Kailangan niya ng matibay na ebidensya. Ang sunod niyang tinawagan ay si Aling Marta, ang dating executive secretary ng kanyang ama na matagal nang retirado. Iha, pasensya na sa abala. Sabi ni Silakbo nang sagutin ng matanda ang telepono. Magalang niyang ipinaliwanag ang sitwasyon. Viridian? Ulit ni Aling Marta. Oo, natatandaan ko yan. Isang masakit na ulo. Pero ang natatandaan ko, sir, ayaw na ayaw ng ama mo na malaman mo ang tungkol dyan. Sabi niya, masyadong marumi ang transaksyon. Gusto niyang protektahan ka mula sa mga ganoong bagay nung nagsisimula ka pa lang. Kaya imposibleng ipinadala niya sa iyo ang memo na yon. At pagkatapos ay idinagdag ng matanda ang isang mahalagang detalye. Pero natatandaan ko, ang pinsan mong si Rico, laging nagtatanong tungkol sa mga lumang files noon. Akala ko'y masipag lang siyang mag-aral sa mga nakaraang kaso ng kumpanya. Iyon na ang huling piraso ng puzzle. Kinabukasan, ipinatawag ni Silakbo ang isang kagyat na pagpupulong ng buong Board of Directors. Ang dahilan, isang seryosong banta sa seguridad ng kumpanya. Pumasok si Rico sa boardroom na may ngiti sa labi, inaasahan na makikita ang isang wasak at talunang Silakbo. Ngunit ang nakita niya ay isang Silakbong kalmado. Nakatayo sa harap ng projector screen, ang mga mata ay matalim na parang isang agila. Salamat sa pagdalo ninyong lahat. Simula ni Silakbo. Ipinatawag ko kayo dahil may isang traidor sa ating kalagitnaan. Nagulat ang lahat. Nagkaroon ng bulungan. Kagabi, isang sensitibong dokumento ang ginamit para sirain hindi lang ang aking pangalan, kundi pati na rin ang tiwala ng isang taong mahalaga sa akin. Pagpapatuloy ni Silakbo, ipinakita niya sa screen ang kopya ng pekeng memo. Ang memo na ito ay nagsasabing, alam ko ang tungkol sa Viridian acquisition, ngunit ayon sa ating IT logs, at ipinakita niya ang report mula kay Leo. Imposibleng natanggap ko ito. Nagsimulang mamutla si Rico, at ayon sa ating security logs, mula 2 gabi na ang nakalipas, at ipinakita ni Silakbo ang isang grainy na video. May isang taong hindi autorisadong pumasok sa ating records room. Sa screen, malinaw na nakita ang mukha ni Rico Alpas, palihim na kumukuha ng litrato ng mga dokumento. Rico? Tanong ng isa sa mga board member, hindi makapaniwala. Tumayo si Rico. Ang pagkukunwari ay nawala na. Napalitan ng purong galit. Kalokohan yan! Desperado ka na, Silakbo. Ginagawa mo ang lahat para pagtakpan ang mga kasalanan ng pamilya mo. Kasalanan? Tanong ni Silakbo.
Ang boses ay lumalakas. Oo, may kasalanan ng pamilya ko. Isang kasalanan ng nakaraan na handa kong harapin at itama. Pero ang kasalanan mo, Rico, ang sayo ay paninira, pagtatraidor. Ginawa mo ang lahat ng ito para makuha ang posisyong ito. Humarap si Silakbo sa board. Hindi ko itinatanggi ang nangyari sa Viridian. At bilang CEO, pananagutan ko ito. Ngunit iba ang pananagutan sa kasinungalingan. I-escort niyo siya palabas. 2 security guard ang lumapit kay Rico. Hindi pa tayo tapos, Silakbo. Sigaw ni Rico habang kinakaladkad palabas. Palagi ka na lang ganyan. Palagi mong nakukuha ang lahat. Pero tandaan mo, kahit napatunayan mo ang katotohanan, hinding-hindi mo na maibabalik ang tiwala niya. Nang maisara ang pinto at tumahimik ang boardroom, napabuntong hininga si Silakbo. Nanalo siya sa laban. Pero alam niyang tama si Rico. Ang totoong giyera ay hindi pa nagsisimula. Humarap siya sa mga board member na gulat pa rin. Mga Ginoo, humihingi ako ng paumanhin sa eksenang ito. Bukas, magpepresenta ako ng isang plano kung paano natin itatama ang mga pagkakamali ng Viridian deal. Pero ngayon, may kailangan akong puntahan. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Tumakbo siya palabas ng boardroom, palabas ng gusali, at sumakay sa kanyang kotse. Isa lang ang lugar sa kanyang isipan. Pinaharurot niya ang sasakyan. Tinatahak ang daan palabas ng Maynila. Hindi mahalaga kung gaano kalayo. Hindi mahalaga kung gaano katagal. Kailangan niyang makarating sa bayan ng Dalampasigan. Kailangan niyang sabihin kay Halina ang lahat. POV, Halina. Ang dagat sa bayan ng Dalampasigan ay palaging mapayapa. Ang ritmo ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay ang tanging musikang kailangan ni Halina para pakalmahin ang kanyang nagwawalang puso. 2 araw na siyang nakauwi. 2 araw na siyang umiiwas sa mga tanong ng kanyang ina. 2 araw na siyang nagkukulong sa sakit. Bawat hampas ng alon ay tila isang paalala. Pinagkatiwalaan kita. Bawat buhos ng buhangin pabalik sa dagat ay isang bulong. Niloko mo ako. Nakatayo siya sa dalampasigan, nakatanaw sa papalubog na araw, ng isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Hindi na niya kailangang lumingon. Alam niya ang amoy ng pabango nito. Halina! Ang boses ni Silakbo ay pagod. Malalim. Puno ng pagsisisi. Hindi siya umimik. Tumayo ito sa tabi niya. Nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Hindi ito lumapit. Hindi ito nanghimasok. Nandito ako, hindi para humingi ng tawad, sabi ni Silakbo, na ikinagulat ni Halina. Dahil walang salita ang sapat para burahin ang sakit na naidulot ko sa'yo at sa pamilya mo. Nandito ako para sabihin sa'yo ang totoo. At ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa pekeng memo, ang paninira ni Rico, ang pag-uusap nila ng dating sekretarya ng kanyang ama. Ikinuwento niya ito hindi bilang isang depensa, kundi bilang isang simpleng paglalahad ng mga pangyayari. Hindi nito binabago ang katotohanan na ang kumpanya namin ang dahilan ng paghihirap ninyo pagtatapos niya. At bilang pinuno nito ngayon, responsibilidad ko yon. POV, Silakbo tumingin sa kanya si Halina sa unang pagkakataon. Ang mga mata nito ay namumugto, pero wala na roon ang malamig na galit. Ang nakikita niya ngayon ay pagkalito at isang bakas ng sakit na hindi pa nawawala. Bakit ko paniniwalaan ang mga sinasabi mo? Mahinang tanong nito. Sa halip na sumagot, iniabot ni Silakbo ang isang makapal na folder. Ano ito? Bukas ng umaga, makikipag-usap ako sa mga residente dito. Sa lahat ng pamilyang naapektuhan ng Viridian noon, paliwanag niya. Nasa loob niya ng plano ko. Isang trust fund na gagamitin para mag-alok ng college scholarships sa mga anak nila.
mga pautang na walang interes para makapagsimula ulit sila ng negosyo. At ang pagbili, pabalik ng mga lupain para isauli sa mga orihinal na may-ari. Tiningnan siya ni Halina, hindi makapaniwala. Imposible yan, hindi papayag ang board. Hindi ko hinihingi ang permiso nila, sabi ni Silakbo. Gagamitin ko ang personal kong yaman. Ibenta ko na ang lahat ng shares ko kung kinakailangan. Hindi ito para sa kumpanya, Halina. Ito ay para sa tama. Ito ang unang hakbang ko sa pagpapatunay na seryoso ako sa pagbabago. Binitiwan ni Halina ang folder. Ang mga papel ay nagkalat sa buhangin, hinahangin kasama ng mga alon. Pera, sabi nito, ang boses ay basag. Lagi na lang pera ang solusyon nyo. Hindi. Mabilis na sagot ni Silakbo. Hindi ito solusyon. Ito ay restitution, pagbabayad pinsala. Ang tunay na solusyon ay wala sa akin. Nasa sayo. Lumapit siya ng isang hakbang. Halina, alam kong sinira ko ang tiwala mo at marahil hinding-hindi na maibabalik yon. Pero andito ako ngayon, nakatayo sa harap mo, hindi bilang CEO, hindi bilang isang alpas, kundi bilang si Silakbo. Ang lalaking natutong magbalat ng patatas dahil sa'yo. Ang lalaking unang beses nakakita ng tunay na mga bituin dahil sa'yo. Ang lalaking minamahal ka. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Halina. Ang pagpapatawad ay isang mahabang paglalakbay. Silakbo. Sabi nito, ang boses ay nanginginig. Hindi ito isang desisyon na magagawa sa isang iglap. Alam ko, sagot niya, at handa akong maghintay kahit gaano katagal. Kahit hindi mo na ako tanggapin pabalik, gagawin ko pa rin ang tama dahil iyon ang itinuro mo sa akin. Tumalikod si Silakbo, handa nang umalis at bigyan siya ng espasyo. Silakbo, sandali. Huminto siya. Lumingon siyang muli. Nakita niya si Halina na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hindi ko kayang maglakbay ng mag-isa sa daan ng pagpapatawad. Sabi nito, halos pabulong na. Gusto kitang makasama. Ang mga salitang yon ay mas matamis pa sa anumang oo na maaari niyang marinig. Ngumiti si Silakbo, isang tunay at malawak na ngiti. Hinawakan niya ang kamay nito at sa pagkakataong ito, hindi na ito umiwas. Pinagsalikop niya ang kanilang mga daliri. Kung ganoon, sabi niya, ang puso ay nag-uumapaw sa saya. Hayaan mong simulan natin ang paglalakbay na to. Dahan-dahan siyang lumuhod sa basang buhangin, sa harap ni Halina, sa ilalim ng papalubog na araw. Wala siyang dalang sing-sing. Wala siyang inihandang magarbong salita. Halina, diwa, sabi niya, nakatingin sa mga mata nitong puno ng luha at pag-asa. Hindi pa ako karapat-dapat. Marami pa akong kailangang patunayan. Marami pa tayong kailangang pagdaanan. Pero gusto kong gawin ang lahat ng yon bilang asawa mo. Pakasalan mo ako. Hindi ngayon, hindi bukas, kundi sa araw na pareho na nating masasabing handa na tayo. Sa araw na ang tiwala ay buo na ulit. Hindi sumagot si Halina. Sa halip, lumuhod din ito sa harap niya, hinawakan ang kanyang mukha at hinalikan siya. Isang halik na may alat ng luha at tamis ng pangalawang pagkakataon. Niyakap nila ang isa't isa habang ang araw ay tuluyang lumubog sa kanluran. Hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at ang simula ng isang bagong umaga. Ang silakbo ng galit ay napawi na. Ang nanatili ay ang silakbo ng isang pusong natutong magpatawad at umibig muli. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Halina at Silakbo. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa katapangang harapin ang mga pagkakamali ng nakaraan at ang kahandaang bumangon mula sa abo ng nasirang tiwala. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata
ng silakbo ng puso. Naramdaman niyo rin ba ang kanilang sakit, ang kanilang kilig, at ang kanilang tagumpay? Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan sa kwentong ito? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang bawat komento ninyo ay inspirasyon para sa akin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button. Ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung hindi pa po kayo nakakasubaybay, pindutin na rin po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.